Ati ay tanging sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang buhay na malakas palakpak para sa Diyos. So ibigay natin sa Diyos, mga kapatid, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati sapagat ang Diyos, mga kapatid, ay pag-ibig. Ang Diyos, mga kapatid, ay mapagpala. At ang Diyos ay nagpapatawad sa bawat isa sa atin. Amen. Ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan mula nang tayo po, mga kapatid, ay naligaw. Sabagat naligaw po tayo sa kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid, sabagat hindi po ipinaunawa sa atin ng ating pong mga ninuno, ng ating pong mga magulang kung paano po, mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Yaman ngayon, mga kapatid, na nakilala na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, naglingkod na po tayo sa Diyos. At makikita po natin dito, mga kapatid ko, ang tinatawag na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So yung mga naglilingkod sa Diyos, mga kapatid ko, nandun po yung kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang kapwa. Hello. Sino po dito ang umiibig sa Diyos? Pakitaas yung kamay. O yung umiibig sa kanyang kapwa, pakitaas yung kamay. Eh, Brad, hindi ko maibig-ibig kasi malaki ang ginawa niyang kasalanan sa akin. Di ba? Tama po ba, mga kapatid? So, tayo po nilikha ng Diyos hindi para magtanim ng sama ng loob. Nilikha tayo ng Diyos, mga kapatid ko, para po gumawa ng mabuti. Amen? So, ang ating pong pag-aralan, mga kapatid ko, sa araw po ito, sabi nga po nila, mga kapatid, ito po ay medyo napaka-sensitibo po ng pag-aaral po natin, ng topic natin, mga kapatid, sa araw po ito. Sapagat, bagamat matagal na pong Kristiyano, mga kapatid ko, napakahirap pa rin pong magpapatawad. Hello. Bagamat matagal lang Kristiyano, matagal lang mananampalataya, nagbilang na po ng taon, mga kapatid, nahihirapan pong magpatawad. Madali na sabihin sorry. Di ba? Madali na sorry. Sorry, nagkamali ako, nagkasala ako. Pero mga minamahal, mga kapatid, sa puso, sa isip, hindi ho nawawala. Hello. Pero ngayon, mga kapatid, pag-aralan po natin na kinakailangan kung tayo po, mga kapatid, ay nagpapatawad, kung tayo po, mga kapatid, ay nagsusuri, kinakailangan yung bawat gawa na hindi na po ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi na po dapat i-apply sa atin bilang Kristiyano, huwag na po nating ipagsabi. Amen? Kung mayroon tayong isasabi natin, ang Diyos ay nagpapatawad. Yun po yung ibabalita natin sa mga tao. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos, mga kapatid, ay nagbibigay ng biyaya sa bawat susunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So ngayon, mga kapatid, ang ating pong pag-aralan sa araw po ito, forgiveness is possible. Hello. Ngayon, mga minamahal, mga kapatid, buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan, pakibasa ng kapatid, sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 18, at ang talata po, mga kapatid, ay 21 hanggang 22. Ganito po ang sinabi po ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 18, ang talata po ay 21 hanggang 22. Amen, praise the Lord. Ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito? 22. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitongpung-pito. Amen. Praise the Lord. Forgiveness is possible. Hello. Amen. Sino na po dito yung mga nagpapatawad? Pagitaas yung kamay. Patawad. Lord, patawad. So sabi po, mga minamahal mga kapatid, noon kung saan itong si Apostol Pedro
lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung siya po'y lumapit sa Diyos, at ang sabi niya, lumapit siya sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi niya, Panginoon, ilang ang aking kapatid, ilang bisis ko ba siyang patawarin? 7 times. Hello? Kung siya'y magkasala ng 7 beses at paulit-ulit siya nababalik sa akin at hihingi ng tawad, ano ang aking gagawin, Panginoon? Patawarin. Amen? Amen. Diba? Napakahalaga po ng pagpapatawad, mga minamahal, mga sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po na tayo po ay mananampalataya. Tayo po ay Kristiyano. Tayo po ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid ko. Halos lahat ng simbahan, mga kapatid, kinakanta po ang The Lord's Prayer. Diba? Halos lahat ng simbahan kinakanta ang The Lord's Prayer, mga minamahal, mga kapatid. Pero alam niyo po ba na doon sa The Lord's Prayer, mayroon pong sinabi doon, mga kapatid ko, para ikaw ay mapatawad ng Diyos. Ano po yung sinabi doon? Ha? Hello? Minsan dito po, mga minamahal, mga kapatid, marami po sumasablay dito eh. Kahit Kristiyano, kahit mananampalataya, kahit hindi mananampalataya, mga kapatid ko, kaya nga ang Diyos, mga kapatid, ay nagbigay ng iba't ibang uri ng pagsubok o karamdaman sa buong daigdig sapagkat ang pinaka-problema ho ng tao, mga kapatid, Kristiyano man o hindi Kristiyano, sila po ay nagtatanim ng sama ng loob sa kanilang kapwa. Di ba? Yan yung isa sa pinaka-problema, mga minamahal, mga kapatid, na hinaharap ng ating pong bayan, ng ating pong bansa. Sabagat ang mga tao, lalong-lalo na mga kapatid, kung hindi po kasama nila, galit sila, ibinabatikos nila, sinisiraan nila, inaaway nila, yan po ang problema ho ng tao, mga kapatid ko. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda sa lahat, kahit sino man yan o ano man ang ginawa sa'yo, masama man ang ginawa sa'yo, pinagbintangan ka man, ano man ang sinabi sa'yo na masama, kinakailangan mo pa rin silang patawarin. Sabagat yan yung ginawa ng Panginoon. Amen? Ano sabi ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, nung siya po ay hinusgahan, siya po ay pinalo, nilatigo siya, mga kapatid ko, siya po ay hinampas at dinuraan at kung ano-ano pa ang mga sinasabi sa kanya, ibinibintang sa kanya. Pero ano po ang sabi ng Panginoon doon sa 7 Lords po, doon po sa pang-pitong sinabi ng Panginoon, mga kapatid ko? Unang-una po yun, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa, kaya kung ano-ano po ang kanilang po mga sinasabi, kung ano-ano po mga panghusga ang kanilang sinasabi. Tandaan mo, kapatid ko, kahit anuman ang sabihin nila, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So kung dito sa lupa, mga kapatid, sa buong sanlibutan, sa buong mundo, kung ang lahat ng tao ay nagmamahalan, ang lahat ng tao, mga kapatid, ay nagkakaisa, isang tiyak na bagay, wala hong problema, wala hong karamdaman, at wala hong sakuna na mangyayari sa ating bansa. Amen? Bakit? Bakit, mga kapatid? Simple ang tao, mga kapatid, kaya ginugulo. Kaya ang tao, mga kapatid ko, ay pinapaalalahanan ng Diyos. Kaya marami pong mga kababalaghang nangyayari sa ating kapaligiran. Marami pong mga trahedyang nangyayari sa ating kapaligiran. Sapagkat ang tao, mga kapatid ko, ang itinanim nila ay sama ng loob, hinanakit. Ang itinanim nila, mga minamahal, ay hindi mabuti. So, ano ba ang nais ng Diyos? Diba ang gusto ng Diyos magtanim ka ng mabuti? Amen! Amen? Mahalin mo ang iyong kapwa sapagkat nilikha ng Panginoon yan eh. Hindi para sirain, hindi para itaboy, hindi para husgahan, kundi, mga kapatid, dapat mahalin. Amen! Diba? Palapakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ngayon, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal kapatid, doon sa prayer na ibinigay ng Diyos sa atin, ano ho ang sabi, kapatid? Pakibasa muna, kapatid. Daanan po muna natin ito. Ano ang sabi po doon sa prayer?
na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito. Pumalakpak mo muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa 12. Amen. Praise the Lord. Ang sabi po dito sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, sa talata 12. Amen. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Amen. So ang sabi po dito, ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Diba? Yun po ang malimit sinasabi ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano. Lord, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala, sa aking mga pagkakamali, katulad din ng aking pagpapatawad sa mga nagkamali sa akin. Amen? Yan yung sabihin po natin, mga minamahal mga kapatid. Kasi minsan, yung ilang mga ilang nagpe-pray, puro na lang, diretso na lang, Panginoon, bigyan mo kami ng ganito, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon. Wala man lang yung tinatawag, mga kapatid ko, na paghingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Diba? Napakahalaga yan, ganyan eh. Itinuro yan sa Bible, mga kapatid ko, kung ikaw ay mananalangin, ganito ang gawin mo. Ama namin na sa langit ka, sambahin ang pangalan mo, gawin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. At ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Ipatawad mo ang aming mga kasalanan, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. So, pwede mo sabihin. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pinatawad kita sa aking kasalanan. O sa iyong kasalanan. Amen? Paano yung hindi humingi ng tawad? Hello? Kahit hindi humingi ng tawad, ikaw mismo, dahil ikaw ay Kristiyano, dapat ikaw ay magpatawad. Amen? Ikaw yung magpatawad, bakit Kristiyano ka eh? Diba? Mananampalataya tayo. Anak tayo ng Diyos. Kinakailangan natin silang patawarin. Kahit hindi pa sila humingi ng tawad. Ang ibig sabihin niyan, God, pag ako humingi ng tawad, kahit hindi ako nagkasala, siya yung may kasalanan. Siya yung may kasalanan. Kaya dapat siya yung humingi ng tawad. Hindi ho, kapatid ko. Kailangan mong humingi ng tawad. Bawat isa sa atin ay hihingi ng tawad. Bakit? Ang sabi ng banal na kasulatan sa atin pong binasa kanina, kapatid ko, ano po ang sabi dito? Ng banal na kasulatan, ng saan? Kung sabi ni Apostol Pedro, si Apostol Pedro pa po naglakas ng loob. Nagtanong sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang sabi ni Apostol Pedro, nang magagayon lumapit si Pedro, sinabi sa kanya, Panginoon, magkailang magkasala ang aking kapatid laban sa akin? Ilang beses bang magkasala ang aking kapatid laban sa akin? Na siya'y aking patawarin hanggang sa makapito ba? Amen. Diba? Ang sabi niya, mga kapatid, hanggang sa makapito ba? Hello? Amen. So ano ang sagot ng ating pinakamamahal na Panginoon? At ang sagot ng ating pinakamamahal na Panginoon kay Pedro, kapatid ko, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sa sinasabi sa inyo na hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitongpung-pito. Amen. Lahat po tayo mag-sign, praise the Lord. 70 times 7. Ang dami. Hindi dalawa, hindi tatlo. Hindi apat, hindi 7. Mga kapatid ko, ang sabi ni Pedro, 7 beses ba, patawarin ko siya. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, 70 times 7. Amen. Ilan po ba yun, mga kapatid? Hindi na may sipan. Ha? Hindi na may sipan. Kadamo. Abaw, ang hina niya naman sa mat. 77. 77 na daw. Ha? 77. Ilan? 77. Ilan? Wow. Kadamo na sila. Nadali. Bakit kailangan ba talagang lagyan ng numero ang pagpapatawad? Diba? Kailangan ba talaga? Lagyan mo ng number? Hindi na pag
Hello. Amen. Kailangan ba talaga lagyan ng number 3 beses hanggang 3 beses lang? Ha? Tapos ka. Di ba? O hanggang 7 beses. Sa lumang tipan, mga minamahal kapatid, ang batas po nila noon, no? Mayroon po silang naisip po sa kanila pong mind na ang tao po pag nagkasala hanggang 3 beses. So pag sumumpa ka pa doon sa 3, mga kapatid ko, may kalalagyan na. Amen. Diba sa Amos, mayroon yan, Amos chapter 1. At sa Job, chapter 33. Pag lumampas sila sa 3, may kalalagyan na sila. Pero mga kapatid ko, itong tanong ni Apostol Pedro sa ating pinakamamahal na Panginoon, 7 beses ko ba siyang patatawarin? Amen. Ang sabi ng mahal ng Panginoon, hindi ko sa sinasabi 7 beses mo siyang patawarin, kundi ang sinasabi ko sa iyo hanggang sa maka-77. 490. Hello? 490. Napatawarin mo siya. Mga kapatid ko, ang ibig sabihin, hindi po literal, mga kapatid ko, na 490, na paulit-ulit siyang hihingi ng tawad, paulit-ulit siyang magbibigay ng story o maghingi ng story, kapatid ko. Kundi, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang ibinigay ng Diyos, unlimited. Diba? Walang hanggang pagpapatawad. Tuloy-tuloy ka magpapatawad kasi yun ang ginawa ng Diyos. Yun po ang ginawa ng Panginoon, kapatid ko. Patawarin mo yung mga umuusig sa'yo, patawarin mo yung mga nanglalait sa'yo, patawarin mo yung mga nang-aaway sa'yo, patawarin mo yung mga nagbibigay ng katitisuran sa'yo, patawarin mo yung mga nagkakasala sa'yo, sabagat yan ho ang nais ng Panginoon. Kung ikaw magbibigay ng kondisyon, kung ano yung kondisyon na ibinigay mo, halimbawa, sabihin mo ngayon, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pero yung aking kapitbahay, Panginoon, hindi ko talaga mapatawad eh. Yun din ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Di ba? So ang ibig sabihin, mga kapag kahit ano pa yung ginawa sa iyo, hindi talagang mabigat yung ginawa nitong kasalanan sa akin, walang kapatawaran. Grabe yung paninira nito sa akin, tapos patawarin ko lang. Di ba? Lahat po tayo mag-self-personal. Pero dahil tayo ay Kristiyano, tayo ay anak ng Diyos, tayo ay mananampalataya, dapat ho tayong magpatawad. Amen? Amen. So ngayon, mga minamahal kapatid, kung yung bigat, yung sama ng loob ay nasa atin, yung bigat, yung sama ng loob, mga kapatid, yung sugat ay nasa atin, kailangan po natin yan pagalingin. Amen? Lahat po tayo mag-sign first, Lord. Umalagpag po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So ngayon, mga minamahal kapatid, ano ang kailangan po natin para tayo po ay makapagpatawad? Diba? Meron kang gagawin. Hindi po pwede na walang kang gagawin para magpatawad. So unang-una, mga minamahal kapatid, kung ikaw ay natutong magpatawad, manaipag-pray mo sila sa mahal. Amen? So kailangan po natin, mga kapatid ko, ang guide ng Diyos. Guide ng Panginoon. Para tayo po ay matutong magpatawad. Lahat po tayo mag-sign po, Lord. So ngayon, sabi po, mga minamahal kapatid, ng banal na kasulatan, kasi kailangan talagang dumating po yung mga tinatawag po ng katitisuran. Yung mga mau-open sa'yo, iinisin ka, gagalitin ka, pipikunin ka, di ba? Natural, darating yan. Kasi nasa Bible yan eh. Hindi naman po pwedeng hindi yan darating eh. Lahat po tayo mag-sign po, Lord. Pero alam niyo, mga kapatid ko, ito po ang idea na dapat nating maunawaan. Kung yan ay ipinadala para tayo ay inisin at galitin, para tayo po ay pikunin, mga kapatid, siyempre, dahil may mga tao po, mga kapatid, alam niyo po ba,
may mga taong magaling mang-asar, pero madaling mapikon. Diba? Yun yung tao. Ha? Magaling mang-asar, pero madaling mapikon. Eh ngayon, mga kapatid, dahil tayo po ay Kristiyano, tayo po ay mananampalataya. Halimbawa, pinikon ka ngayon. Ha? Ininis ka ngayon. Ano ang kailangan mo? Isipin mo, pinadala yan ng Panginoon, ginamit yan ng Diyos para po, mga kapatid ko, yung ating pasensya. Diyan makikita yung pasensya mo eh. Amen? Diyan makikita yung tinatawag na pagpipigil. May pagpipigil lang kaya. Kaya hindi ko papatulan to eh. Di ba? Hindi. Pag nakita mo lang mga kapatid, talagang inis na ka na eh. Diba? Halimbawa, inaway ka ng kapatid mo. Pampira. Sa loob ng isang bahay, mga kapatid ko, halos hindi kayo magkikita. Lahat po tayo mag-serve First Lord. Wala pa po yung COVID-19, mga kapatid, mayroon na kayong social distancing. Diba? Mayroon na. Bakit? Kasi may tampo kayo, may sama ka ng loob eh. Ayaw mong makita siya. Halimbawa, may pinuntahan kayong lugar, mga kapatid ko, na inimbitahan kayo, siya nandoon, pero ikaw wala. Di ba? Bakit? Kasi mayroong kasama na loob, ayaw mong makita siya. Ganun po yan, maminamahal mga kapatid. Pero alam niyo po, once na ikaw ay magpatawad, once na ikaw ay magpapakumbaba, yung bigat, yung sama ng loob, ay mawawala at mapapalitan ng kapayapaan at kagalakan. Bakit? Dahil yan po, mga kapatid, ay mayroon pong guidance ng Diyos. Meron tayong gabay ng Panginoon. So yung gabay ng Diyos, mga minamahal kapatid, sa atin po ay napakahalaga. Amen? Life guide by God. Buhay na ginabayan ng Diyos. So yung Kristiyano na ginabayan ng Diyos, mga kapatid ko, talaga hong nandoon ang pagpapatawad. Amen? Patawarin mo yung mga nangiinis sa'yo, mga gumagawa ng masama sa'yo, mga nagbibintang sa'yo, mga naghahasik ng hindi maganda. Patawarin mo sila. Sabi ng Diyos, siya ang bahala. Amen? Sino bahala? Siya yung gaganti. Siya po, mga kapatid, ang gagawa ng paraan. Di ba? Ang sabi nga dito ng Lucas 17, ang talata po, mga kapatid, ay 1 hanggang 5. Pakibasa kapatid. Lucas 17, 1 hanggang 5. Amen, praise the Lord. Ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Datapwat sa aba niya o pinanggalingan, mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang lieg ng isang gilingang bato at siya'y ihagis sa dagat, kaysa sa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. 3. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya, at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. 4. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisihan ko, patawarin mo siya. 5. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Amen. So, nung marinig ng mga apostol, mga kapatid, kasi ito rin po pala yung problema nila. Hello? Nung marinig ng mga apostol, mga kapatid, sabi nila, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Bakit? Kasi ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumarating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Datapot sa aba niyaong pinanggalingan. Hindi ho, mga kapatid, maaari na hindi mangyari yan. Hindi ho basta-basta maminamahal kapatid na hindi po mangyayari, kundi mangyayari po na darating yung mga katitisuran. So mayroon pong gagamitin, mga kapatid, para ma-open ka. Mayroon pong gagamitin para mainis ho tayo. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, kahit 7 bisis pa siyang magkasala sa iyo at 7 bisis na siya'y babalik sa iyo at hihingi ng tawad, patawarin mo siya.
Lahat po tayo mag-sign cross law. So kailangan po natin, mga minamahal kapatid, na tayo po ay magpapatawad. Bakit? Kasi ang sabi po ng Marcos, Kapitulo, ang sabi po dito ng Marcos, Kapitulo 11, ang talata po, mga kapatid, ay 25 hanggang 26. Ganito po ang sinabi po ng banal na kasulatan. Amen po. At kailanman kayo'y nakakatayong nagsisipanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Amen. 26. Amen. Sa 26. Datapwat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa mga langit. Amen. Praise Lord. Ano po ang sabi? Kung tayo po ay hindi magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Amang nasa langit. So para tayo po, mga kapatid, ay mapatawad sa ating mga kasalanan, kailangan nating magpatawad. Amen. Matuto tayo magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Matuto tayo magpatawad sa mga nang-aaway sa atin, sa mga nanlalait sa atin, sa mga naninira sa atin. Patawarin mo sila dahil habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid ko, tayo po ay dadanas niyan. Habang ikaw ay nabubuhay, dadanas ka ng mga bagay na ito. Subalit dahil ikaw ay Kristiyano, ikaw ay mananampalataya, tayo po ay anak ng Diyos, kinakailangan po nating magpatawad. Amen? Kung lahat ng tao, mga kapatid ko, ay natututong magpapatawad, alam niyo ho, mga kapatid, gamot po yan sa lahat ng uri ng sakit. Ha? Nagpapababa po yan ng blood pressure. Diba? Kaya ang daming naha-high blood kasi mainitin ang ulo. Oo. Pero pag ikaw ay nagpapatawad, wala yan. Yung mga sakit-sakit na yan, wala yan. Bakit? Kasi po, mga kapatid, natututo ka magpatawad. Amen? Lahat po tayo mag-sign cross na yung mga problema na yan, wala yan. Kasi alam mo, mayroon kang Diyos. Amen? Yung mga pagsubok na inaharap natin, mga kapatid ko, wala yan. Bakit? Mayroon tayong Diyos eh. Amen? Sino dito ang nakakilala kay Jose? Pakitaas yung kamay. Yung kapitbahay nito. Sino ang nakakilala kay Jose? Di ba si Jose sa Bible, mga kapatid ko? Di ba si Jose sa Bible? Nung siya po ay parating, nung makita ng kanya mga kapatid, nandito na itong, kumbaga sa atin pang mga salita, mga kapatid do sa libutan, nandito na itong mapanaginipin. Gusto pang maging mataas pa sa atin, tayo yung panganay, sabi niya. Tayo nakakatanda, kaya anong gawin natin dito sa batang ito? Pero magkapatid niya, kapatid nila. Di ba? Anong ginawa nila mga kapatid? Ay isip nila, binantaan nila, patayin natin. Hello? Amen. Kaya minsan, pag may nag-iinis sa inyo, mga kapatid, iniis, patayin. Di ba? Yun yung ginawa. Pero alam niyo po, sabi ng isa, wag. Ihulog natin sa balon na walang tubig. Hinulog nila. At dumaan yung mga nangangalakal. Kinuha nila si Jose, ibininta nila. Lahat po tayo mag-sign cross law. Kung kayo kaya, mga kapatid, sa ganong sitwasyon, ano ang gagawin niyo? Siyempre, magagalit kayo doon sa kapatid ninyo. Diba? Magagalit kayo. Napaka-imposible naman di kayo magalit. Yun yung ginawa ng kapatid sa inyo. Tapos ibininta kayo. Magagalit kayo. Pero alam niyo po, mga kapatid, nung dumati yung taghirap, tagutom sa lupain ng Kanaan, di ba? Yung mga kapatid ni Jose pumunta doon sa Ehipto. Hindi na nakilala si Jose. Pero nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid. Lahat po tayo mag-sign for the Lord. Kung siya nagtanim ng sama ng loob, mga kapatid, nagtanim siya ng galit sa kanya, mga kapatid, sa ginawa sa kanya, isang tiyak na bagay, pababayaan niya. Diba? Pababayaan niya, hindi niya bibigyan ng pagkain.
Hindi niya bibigyan ng pangailangan nila. Pero anong ginawa ni Jose, mga kapatid ko, sa kabila na anuman ang ginawa sa kanya ng masama, sa kabila na ginawaan silang masama at hindi maganda, ang isinukli niya ay kabutihan at pag-ibig. Amen? Yun yung ipinalit ni Jose, mga kapatid. At ang ginawa niya pa, dahil sa grabe paghihirap, mga kapatid, ilang taon pang kagutom, na dadanasin po ng lupain, ginawa niya, kinuha niya ang kanyang ama at nilagay doon sa lugar ng maraming pagpapala. Lahat po tayo magsabi, praise the Lord. Hanggang sa natapos ang tagutom, hindi pinabayaan ni Jose ang kanya pong pamilya. Amen? Sino dito ang nakakilala kay David? Kilala niyo ba si David? Ha? Sino si David? Sino? Kilala niyo si David? Si David, mga minamahal, mga bagay. Siya po ang pumatay kay Goliath. Di ba? Si David, mga minamahal, mga bagay, binantaan ni Goliath. Binantaan ni Saul. At nagpadala si Saul ng maraming sundalo para patayin si David, para usigin si David. Lahat po tayo mag-start, praise the Lord. At alam niyo po, mga kapatid, hanggang sa dumating po yung araw sa paghahabol nila Saul kay David, natay itong gumagawa ng himala itong si Saul. Pumunta doon sa kuweba. Nung pumasok siya doon sa kuweba, mga kapatid, at siya po ay nagagawa doon ng milagro. Ano yung milagro? Yes, ang panulain na bilagro. Yung siya po'y naglabas, mga kapatid, ng kanyang sama ng loob. Di, sa madaling salita, siya po ay natae. Pumasok siya doon sa kuweba. Tumae siya doon. Nung time na yun, mga kapatid ko, yung lagay naman ni David, medyo mahirap sapagkat nandun sa likuran eh. Na tumae ito si Saul, nandun sa likuran. Sabi ng mga kasamahan ni David, patayin na natin. Ano sabi ni David? Wag. Amen. Kahit hinabol tayo nito, kahit binantaan tayo nito, tumatay pa. Alam niyo po, ang ginawa ni David, mga kapatid ko, bilang tanda, patunay na may pagkakataon siyang patayin niya si Saul. Di ba? May tinanggal siya doon sa damit. Meron po siyang tinanggal, mga kapatid, doon sa suot ni Saul bilang patunay. Pero alam niyo po, ang isa sa sinabi ni David, mga kapatid ko, nung siya po ay nasa labas. Nung siya po ay sabi niya, hindi dapat ito ang ginawa ko sa hari. Nilangisan ng Diyos yan eh. Sabi niya, hindi dapat ito ang ginawa ko. Nagsisi si David, mga kapatid ko, sa kanyang ginawa na may tinabas siya doon sa kasuotan ni Saul na hari, na nilangisan ng Diyos. Ang sabi niya, hindi dapat ito pwede. Pero, kumbaga, mga pagkakataon na rin, no, para po masabi niya ang kanya pong hinaing. Bakit? Kaya gustong patayin si David, mga kapatid ni Saul, dahil sa tinatawag na chismes. Amen. Amen? Dahil sa tinatawag na kung ano-anong mga paninira ang ginawa ng mga tao kay David. Lahat po tayo mag-start, praise the Lord. So ano-anong ginawa sa kanya, mga kapatid ko, kaya ang sabi ni David, kung gusto kong patayin ka, ginawa ko na kanina. Kaya lang, hindi pwede. Kasi gusto kong malaman mo na bakit ka nagpapaniwala sa ibang mga tao. Kasi si David, pinaalis po doon sa kaharian, mga kapatid ko. Di ba? Pinalayas siya. Pinaalis siya, mga minamahal, mga kapatid. Pero alam niyo po, si David, yung kanyang ginawa doon sa hari na tinabas niya po ang kasuotan bilang patunay na mayroon siyang ito po ay kanya pong patayin. Pero alam niyo, mga minamahal, mga kapatid, ang umiral po kay David ay pag-ibig.
Amen? Sa kabila na inusig siya, sa kabila na hinabol siya, sa kabila na gusto siyang patayin, mga kapatid ko, pero ang ipinairal po ni David ay pagpapatawad. Amen. Lahat po tayo magsabi po sa lang. So nagkaayos sila. Amen. Nagkaayos ba? Amen. Oo. Natapos yung problema nila. Mga minamahal at kapatid. Palapakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ngayon, mga minamahal at kapatid, sa atin po na mga mananampalataya, una po, life guide by God. So ang buhay na ginagabayan ng Diyos, ito po ay napakahalaga sa atin ng mga Kristiyano. Sapagkat kung ikaw ay ginagabayan ng Diyos, ikaw ay marunong magpapatay. Walang imposible. Amen? Amen. So pangalawa, mga kapatid, life control by God. Amen. So ang buhay na kinokontrol ng Diyos. Nagpapakontrol ba tayo sa Diyos o tayo ang kumukontrol sa sarili natin? Palapakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So dapat ang Diyos po ang nagkukontrol sa atin. Amen. Dapat yung salita ng Panginoon, mga kapatid ko, ang nagkukontrol sa atin. Kapag ang Diyos ang nagkukontrol sa atin, mga minamahal kapatid, pag ang Diyos ang nagkukontrol sa atin, tayo po, mga minamahal, ay may pag-ibig. Palampakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ngayon, dahil ang Diyos po ang nagkukontrol sa atin, ano ho ang kailangan natin, mga kapatid, sa ating